Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga na naman ang natanggap ni Martin Romualdez na ito matapos ngang banatan at isiniwalat ni Tikwa ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na patuloy ang pangbabatikos kay Tambaluslos na ito at kay Kuting ng Norte dahil nga sa patuloy na pangangampanya nila na wala pa man din ng oras ng kampanya ay talagang gumagawa na sila ng ikasisira ng kanilang mga kalaban at naghahanda na nga sila para sa susunod na election. Dito nga natin makikita na ginagamit nga ang Malaya Rice para lamang kumuha ulit ng mga botante, kaya ang kahilingan ng maraming netizen at talagang umaasa sa pagbabago pa rin ng bansang Pilipinas na sana ay hindi na naman sila magpauto at hindi nila ibenta ang kanilang boto dahil lamang sa 5 kilong bigas na ibibigay sa kanila. Ang nakakalungkot kasi dito mga kaibigan ay talagang meron pa rin sa atin kung saan maraming lugar na walang internet or walang data, kaya hindi talaga nila nalalaman kung ano nga ba talagang nangyayari na kabulukan sa loob ng Malacanang at umaasa na lamang sila sa mainstream media na halos pagkabayas ang kanilang binabalita dahil nga tumatanggap sila ng mga suhol at hindi na binabalita ang hindi magandang gawain ng mga pulpolitiko at mga tambaluslos na ito sa pakakamkam ng pera ng kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bakit nagkaganon? Samantalang maganda naman yung samahan nung nagsimula sa kampanya. Wala ho akong masasagot doon. Ang akin lamang, tinitingnan ko yung mga galaw ng mga tao na mukhang may pinupunto sa dulo. Nung una ho yan ang pinangangalandakan 10 ahensya, no? Nagulat na lang tayo kahapon nung nag-release yung small committee ng 5. Medyo nakakagulat ho yan kasi kunyari dun sa aspeto ng DICT, meron ho tayong data leak ng PhilHealth at saka ng PSA. Tapos itong araw na ito may isa pang ahensya hindi lang nila sinasabi. So kailangan ho ng DICT ang pondong confidential and intelligence kasi ang cybersecurity ay isang bagay ng signal intelligence o SIGINT, no? Ang DFA ho kailangan nila ng contingence ng confidential and intelligence kasi nagkalato ang Pilipino sa buong globally. So, pag nagkaroon ng problema dyan, katulad na nangyayari sa Israel, may gustong umuwi, saan ka dudukot ng pondo? Pag nagkaganon sa DFA po, no? Yung isang sinabi ang DA, alam mo natin ang problema sa DA, smuggling. So, paano mo tutugunan yung aspeto ng smuggling kung wala kang intelligence fund? Ngayon, yung DepEd, yan naman po ay bumabase sa basic education. So, yung recruitment to the indoctrination, nakikita po natin dyan, karamihan ng nare-recruit galing sa grade 10 to 12 o yung magtra-transition sa college. Kung wala po tayo niyaan, paano, lalo na yung sa tinatawag na last mile schools? Maraming salamat si Alfie Cornell sa kanyang $9.99. Mabuhay ang mga congressman at mga senatong lalong-lalo na ang Tambaluslos Republic. Pwe! Nagpalipad po si Alfie Cornell. Maraming salamat. Ang last mile schools po, yung pong nasa bulubundukin, yung tatawid ka pa ng tubig para mapuntahan mo yan. So paglayo mo sa Metro Manila, pagkailangan ng pondo para dyan. Yung OBP po, sa mandato kasi po ng OBP,
second, ano siya, spare. Yung sinasabi, spare lang naman yan. Ba't mo bibigyan? Ang problema po, yung spare, binigyan ng trabaho ng NTF-ELCAC na tungkol sa terorismo. Oo. At saka binigyan pa siya ng isang trabaho na yung tungkol dun sa pagre-representa sa Pilipinas tungkol sa edukasyon, sa Inotech, no? And of course, Secretary of DepEd also. Secretary, opo, no? So makikita mo, hindi lang siya spare. Kasi kung hindi binigyan ng additional load ang Vice Presidente, pwede nating sabihin, ay, ba't mo yan gagamitin? Saan mo yan gagamitin? Pero frontline ho yun eh. One of the biggest agencies, bureaucracy, agency in the bureaucracy is DepEd. Pati ho sa saligang batas natin, ang sinasabi, dapat ang number one na bibigyan mo ng pondo, DepEd. No? So, yung kalagahan ng edukasyon na andon. So, mahihirapan po tayo kung walang confidential and intelligence fund, lalong-lalo na dun sa usaping recruitment sa mga eskwelahan at yung pagpapatingin rin sa mga listahan ng mga teachers na nagtuturo sa mga bata. So makikita mo holistic yung sa DepEd eh. Mahirap ho na sa basic education, hindi natin proprotektahan ang ating mga kabataan. Tatandaan po nyo sa basic education, parents patria. Ang eskwelahan parang magulang, no? Parang second na magulang. So pag may nawala, nag-aksidente, may sumahabog, may nagtapo ng kung anong gagawin ng kalihim ng edukasyon para tugunan yung mga hinaing ng superintendent at principal. Ay, Nanita Byrne, maraming salamat sa inyong 20 Australian dollars. Ayan, maraming salamat po. So, dapat po kasi tingnan natin sa malakihang bagay in terms of ano ba yung domestic needs ng ating bansa. Yung kalagayan mismo dito sa Pilipinas. Okay. Opo. Actually, yung having said that, yung sinasabi nyo, so do you think, kasi marami talagang gumagamit ng comparison, no? Yung sa Vice President naman daw noon, yung kay VP Lenny, wala namang mga ganyan daw na kailangan na funds. But yung sinabi nyo nga kanina, it's a different matter. So are you, ang sinasabi nyo, you cannot compare two because may binigay na responsibilidad sa Vice President ngayon. Yes, ma'am. Yun. At ang isang bagay pa na kailangan natin tingnan kung bakit magkaiba ay yung dati hong administrasyon, ang Pangulo ay sa isang partido, si Vice President Leni Robredo sa isang partido. Si Vice President, yun yung current sa partido ni President Aquino, at si President Duterte ay challenger. Yes. So makikita mo, hindi sila magkasama. Nagkaroon lang tayo ng magkasamang partido nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at ni Kabayan. And then talagang split ticket. Bumalik lang ulit tayo na magkasama, ito pong kay Presidente Marcos at kay Vice Presidente Duterte. So magkaiba, hindi ho nyo pwedeng ikumpara. Dalawa, no? Okay. You cited already yung mga bakit kailangan ng confidential funds, lalo nung mga ito, no, yung 5 na I think kinagulat ninyo, ibig sabihin ang talagang completely zero. Because nga, as you said, Department of Education lumalaban sa mga, katulad sa recruitment na sinasabi nyo kanina, no? Tapos yung DICT, napaka-recent nito nga Medusa na ransomware syndicate na tinatawag, actually cyber attack or cyber terrorist act. Tapos may Department of Agriculture, you said nga the smuggling, it's needed, no? And the Department of Foreign Affairs, recent, what's happening to Israel, at syempre sa geopolitics pang iba. Okay, now kung sakali na ito ay iaangat pa to sa Senado then by cam, kung sakali na tuloy-tuloy ito, Mr. Quijano, natuloy-tuloy siya. Maganda yung may nagtanong sa akin noon Ang sabi niya, lahat ng nangyayari sa eskwela, let's say doon muna tayo, recruitment, pag ang anak ko ba na recruit, napunta sa bundok,
Di ba sisisihin daw nila agad will be the school? Yeah. Tapos Tama po yun. sinabi rin niya, like sa mga fraternities, yung mga nangyayari, minsan outside of school yan. Pero nakita naman natin doon sa, di ba, sa Senado, nadiin ang eskwelahan doon. Hindi ba? So, yun yung isa na ano ang pwede ngayon sagutin ng upper and lower house sa ganong klaseng tanong. Sino ngayon ang dapat sisihin ng mamamayan kung may mangyari sa loob ng ahensya na inaasahan ng tao na alagaan mo? Ma'am, alam mo, maganda yung tanong mo, no? Kung pupunta ka sa pribado o sa pampublikong eskwelahan, doon na lang sa CCTV. Hindi dati kailangan ng infrastructure ng eskwelahan ng isang CCTV. Pero minomonitor pagpasok, meron yung ID. Di ba? So yung mga yon additional cost yun. Sa pampublikong eskwelahan, napakahirap po. Ako po yung naging presidente ng Universidad de Manila, isang local university. Pag nagkaroon ng rally sa paan ng Quiapo Bridge, nagpunta sa amin, katabi kami ng LRT. Pag may nagtapo ng bomba sa aming bakod, kasi we share the same fence as LRT, ako ho ang sisisihin doon. Ano ho ngayon ang protection ko at protection ng institusyon kung wala kaming mapupuntahang pondo para lang may madukot kami para magpatayo tayo ng CCTV, tingnan natin sa mga classroom kung tama ang tinuturo, tingnan natin kung saan pumupunta ang mga bata pag break nila. Tingnan natin kung sino yung mga nagtitinda sa paligid ng fence kasi nandun po yung drugs, di ba? Mga frat. So maraming problema na kakayanin naman ho ng institusyon, pero malaking kaluwagan sa isang administrador na meron kang pagkukunan para matyagan. Yun kunyari yung private security. I-double mo ang naka-plainclothes security, nakahalo ng mga estudyante. I-assign mo sila dun sa kantin. Tingnan mo, ano ba nangyayari dyan? O, kung mayroong magbigay ng supot, titingnan mo kung ano yun. Kasi baka yun yung drugs. So marami pong kuminsan, hindi umuwi sa bahay nila, ang tatawagan na kami. So maghahanap, paano, nasaan yan? Kung wala ho kaming kaalaman, na instituted doon sa organisasyon, napakahirap po kasi ang batang hindi umuwi, ikaw ang tatanungin nasa ng anak ko. Ma-recruit sa fraternity, hindi mo alam na nagkaroon ng hazing, ay paano ho? Di ang mananagot. Nakita naman po. Tama kayo sa sinabi nyo. Senado, di ba? Pinababayaran pa nga yung mga lawyers. Yung mga ganun ba? So, napakahirap po na isipin kasi contingent nga eh. Ngayon, yung confidential, mahirap mo ring buksan kasi confidential. Pag sinabi mong nag-aalat ako ng X number of pesos para dagdagan ko ang security, dagdagan ko ang CCTV, i-modernize ko ang command center ng eskwelahan. Napakahirap po noon. Iba pa yung human intelligence na talagang minimix mo yung mga intelligence na tao mo sa populasyon ng mga estudyante para lang malaman, ito, naku, notorious ito, parating may daladalang paninda. Hindi mo naman alam kung ano yung paninda. Hindi bali ho kung sandwich lang yon. So, yung droga ho, napakakwan yan sa eskwelahan. At bumabata ang gumagamit niyan. So in other words, just kung ganito, lalo na sa mga ahensang ganyan, kapag may nangyari ngayon na mga medyo involved the security, yung mga ganyan. Kasi nandiyan, DICT, nasisisi rin naman sila sa mga breach na nangyari. So parang, don't you think na pwede itong magamit na sabihin nilang, okay, hindi namin hawak yung mga ganyang klase, so punta na lang ang lahat ng reklamo nyo, punta kayo doon sa mga sinasabi na merong sila lang ang merong power for intelligence and surveillance. So, don't you think pwede magamit yun sa ganon na ma-excuse sila from what's happening inside the department? Ipapasan nyo ko sa PNP kung matagal ang kung matagal ang investigasyon, walang
medical legal, maghihintay. Di ba? Tsaka hindi Kaya maging nakita- proactive, ma'am. Mangyayari hindi nito, proactive. Tama po, iyan hindi yung siya word. magiging proactive kasi hintayin mo may mangyari tapos saka natin sabihin na imbestigahan nila. Parang ganyan, no? Magiging reactive. Parang ganyan ho ba? Tama ho ba yun? Okay. Turo ka lang ng turo. O i-follow up mo doon, tingnan mo doon. Ba hindi ho kayo kumikilos? Wala ho kaming pondo. Inalis ho ng House of Representatives. Kung gusto ho nyo, lokohan nga sige, mag-sign ng waiver. Inalis ninyo ang CIF ng 5 ahensya. Pag may nangyari doon, ituturo namin sa House of Representatives. Okay. Tama. Kasi inalis Yes, last question bago ko ilipat kay partner. Tama yung sinabi ni Miss Malu Tikia. Pag may nangyari sa mga bata, isisi sa Kongreso. Kasi sila ang nag-alis ng sila nag-alis ng confidential funds, di ba? Dapat yun yung gagamitin. Parang ganun Siya bagay, joke lang naman yun. Pero may point po si Miss Malu Tikia, di ba? Parang ganun yung pwedeng mangyari. Sana mag-sign na lang kayo ng waiver. Sige, sign kayong waiver. Para pag may nangyari sa mga bata, sa mga mag-aaral, kayo sisisihin. Hindi kayo nagbibigay ng budget Pinaghihinalaan nyo. Hello. Kasi isang ina-argue talaga dito, actually medyo ang nagkakaingayan because of the Department of Education, no? Merong mga tao siyempre naapektuhan yung mga anak nila. Ang sasaktan dyan kasi nga yung anak, yung mga recruitment nga daw na sinasabi, no? Okay. Now, if ever mawala ho ba yun, pwede na ba sabihan ng Department of Education na who's working with other agencies doon sa gusto niyang mangyaring plano, no, na ingatan na walang ma-recruit, na pwede niya ngayon sabihin sa mga PNP, AFP, NICA, magpadala nga kayo ng mga intelligence doon sa loob ng mga eskwela, maging visible kayo doon. Kasi isa yan sa ayaw, di ba, pinaglalaban niya ng UP, walang police visibility, wag kayong papasok basta-basta. So do you think now it can be done? Kailangan ko makapagtrabaho sa inyo kasi wala naman akong sarili. Kayo asan? Tama ka dun, ma'am. Yun ang magiging solusyon. Pero, hindi ako as a former university president, hindi ho ako sang-ayon na dadating ang AFP o PNP sa institusyon ng edukasyon. Kasi, may iba ho ang nature ng education. And environment. Pag nakita nilang wag nang mag-uniforme pero mahahalata mo naman kung sino ang security. So ibig sa sabihin tindig nga pa lamang, sa pakikipagtao. So makikita mo anong gusto mo i-militarize natin ang yun nga. So pwedeng mangyaring ganun ngayon yun. Magkakaroon ngayon ng request. Alam mo, hindi kami hindi kayo na lang. So pwede rin maapektuhan yung pamamalakad na gano'n. Magandang hapon po, Miss Malu. First time yata ito sa kasaysayan ng Kamara po na may 5 ahensya. That's right. Ano kaya palagay ninyo ang nagtulak diyan sa mga kongresista na mag-decide ng ganitong desisyon na talagang tanggalan ng confidential intelligence? Maganda po yung tanong nyo, no? Kung titingnan niyo yung press statement nila kahapon, dun sa 5, binalik naman, ilinagay lang yung CIF sa MOOE ng DA, ng DICT, at saka ng DFA. So from pagkaalis nila sa Confidential and Intelligence Fund, reclassify nila yon at ginawa nilang MOOE. Ang tangi pong nawalan talaga na kung titingnan niyo yung istorya, medyo hindi katotohanan. Ang talaga hong nawalan, OBP at DepEd. Hindi naman ho renestora sa MOOE. So kaya nga ang sabi ko, basahin niyo yung press release kasi yung press release, 2 pahina yun, ang dami nilang sinasabi. Sa first page, sinabi nila 5 ahensya ang nawalan. Tapos pagdating nyo sa second page, linagay yung MOOE, yung pondo sa MOOE, nung 3, pero yung 2 na iwan. So sino talaga ho na zero? Si OBP at saka si DepEd. Ngayon, ang tanong nyo, maganda yan. Kasi ho makikita natin si Vice President Duterte, patuloy po ang what's the right term? Pakikipag bangga sa
mga teroristang grupo. From the very start, nung kandidato siya, sinabi naman niya na talagang ayoko ng ganito, ayoko itong grupong ito. Talagang sinasabi niya. At makikita natin sa plenary at sa committee, ang bumabangga lang naman sa kanila yung tatlo ng Makabayan Bloc. So, ang parati ko nga hong sinasabi, bakit inalaw sa plenary na bastusin yung proseso ng Kongreso? Na parang ang nag-monopolize na lamang ng debate ay yung may linya at yung kalaban ng may linya. So kita po nyo kaya yung I'm calling the press release really outright lies. Kasi ang talagang inalisan, dalawa lang. Si OBP at si DepEd. Kasi yung tatlo, renestor sa MOOE. So, oo, inalis nila. May karapatan ang Kongreso mag-reclassify. Ang problema dun sa reclassification ginawa from MOOE towards a Pag-asa Airport runway na gusto nilang itayo, ang question po doon, pwede ka bang mag-reclassify ng CIF patungo sa infrastructure fund na wala naman sa NEP? Wala sa budget ng Pangulo. Katulad po na nagsimula tayo, di ba sabi niyo, may NEP, pagkatapos ng NEP, ang pinapasa sa House po, ang tawag doon GAB, General Appropriations Bill. Pag nagbalik po sila ng itong recess nila, November 5, magbobotohan niya ng third reading. Aangat sa Senado. Hindi ko alam kung ang gagawin ng Senado, mag-a-adapt na lang ba sila? Mas madali po yun. O talagang magpapasa sila ng separate nila. Pag nagpasa ng separate, magkakaroon ng BICAM. So, tama po yung sinabi nyo. Medyo malayo-layo pa ito. Marami pang usapan. Sana hindi lang maging personality ang pag-usapan. Sana ang pag-usapan, palisiya. Ano ba ang national security policy natin? Meron na pong napirmahan ng presidente dyan, EO37. Hindi ko alam kung binabasa nila o rinireflect nila sa debate nila. Kasi ang sabi doon sa Pag-asa Airport, yung daw ay kailangan sa West Philippine Sea. So, babalik po tayo. Ang isang bansa, ang kailangan yung ayusin muna ang domestic issues bago tayo in sa labas. Kasi kung napakaliit ng ating pondo, 5 trillion, ilalagay mo pa sa depensa sa labas. Kaya nga ako parati kong sinasabi, magpabayad kayo sa EDCA. Para yung tinatayong facilities, yun naman ho ang bayad Tatayo ang facilities, iiwan sa atin. Ba't hindi nyo isama ang Pag-asa? Diba? Kasi ang parang sinasabi nila, ilalagay daw sa security ng bansa. So ang tanong ko, kung ilalagay mo sa security, ba't linagay mo sa National Security Council? Wala naman ho dong implementing army. Policy ho yan, nagdedebate. Pwede sa NICA, okay yung sa NICA, sa BIFAR, okay yung sa BIFAR. Pero yung nag-iiba po ang mundo Ang risk hindi na yung man-to-man, marami ng cyber. So, cyber. Kung hindi ho tayo mag-a-adjust sa ating budget, ay mauunahan tayo ng mga problema, hindi tayo talaga makakatugon. Ang isa pa po magandang realignment, ilagay nila sa sa civilian defense, yung disaster, ay 20 na bagyo tayo a year. Talaga, kung lumuluhod tayo dun sa bagyo, hindi nyo taasan yan para handa tayo. So, marami pa kung pwedeng gawin. At pag nakita nyo yung press statement, lumaki ang pondo para sa ayuda, sa AIX, napakapolitika po niyan. Merong magaganda yung itaas ang pondo ng TESDA, taas ang pondo ng CHED, itaas ang pondo ng DOH para doon sa health infrastructure. Maganda po yun. Pero yung, again, babalik tayo, yung ayuda ba permanent na sa atin o hindi tayo, wala ho doon sa policy na paano ba ang job generation natin? Diba, mag-invest ako sa piso para ang local government maingganyo. So, wala akong policy debate na nangyayari na tuon lamang kay Vice Presidente. Kaya ko parati sinasabi, politika na po yun. Yes. Mukhang nag-agree ako sa inyong analysis po. Mukhang politika na itong pinapairal dito. Kasi parang personality issue na
na-issue na sa personality. At isa pa, may mga agam-agam na mukhang na naging makakaliwa na yung Kongreso. Kasi di po ba nakipag-meeting pa si Speaker sa mga nasa Makabayan, dating Makabayan Block na nakaupo at ngayong incumbent Makabayan Block. So ito'y parang sa tingin ng iba pumapalakpak talaga yung Makabayan dito sa ginawa ng Kongreso. Na talagang parang sininggle out lang talaga si BP Sara. Sir, alam mo yun, di ba sinabi ni Speaker na yun naman daw ay social hall, kahit sino pwedeng pumunta. Pwede mo rin namang hindi i-publish. Di ba? Para hindi nagkakahiyaan, pwede mong i-publish. Those are things that a speaker will be able to do. But to publish it, and towards the end, nung napasa yung on second reading yung GAB, nagpasalamat siya. He was in the rostrum thanking the Makabayan Block for the plenary. So, ang akin lang, sandali lang, budget ito ng presidente mo. Magkasama kayo, ang presidente at ang vice-presidente magkasama. Bakit naman sinisingle out mo lang ang vice-presidente? Kaya babalik doon sa usaping, ano ba ito, demolition job? Mukhang gano'n na nga. Mukhang marami nag-agree na demolition talaga. Dahil hindi naman natin maialis sa isipan ng mga mamamayan na sabi natin yung potential para sumunod sa pwesto ni BBM ay si BP Sara comes 2028. Yung mga nangyari sa Kongreso ay kung maalala po ninyo, tinanggal ni Speaker si Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker. Kaya doon lumabas yung salita ni BP Sara na tambaluslos itong si Speaker. Tapos may mga lumalim, lumala yung away. There was an occasion doon sa birthday yata ni Presidente Bongbong na nagpatutsada ang Vice President. Sorry, Apong Bongbong, I cannot mention your middle name. Parang ganun. So talagang antindi na ng away. So ito, pinapakita rin ni Speaker na may force to reckon with ang kanyang posisyon bilang Speaker of the House. Sir, yun po palagay nyo. Ako'y sumasang-ayon doon. Yung force niya, dahil pinsan siya ng Pangulo. Speaker siya. At kung speaker siya, meron siyang 28 billion na hawak-hawak, no? So makapangyarihan. Pero ang speaker ba nananalo sa history ng ating politika? Wala pa pong speaker na tumakbong presidente na nanalo. Pangalawa tama po. Wala naman sa balota ang vice-presidente sa 2025. Wala nga partido. Bakit nyo gustong durugin? Hindi naman siya kalaban sa 2025. Ngayon, kung ang parang sinasabi nyo, di sige, nandiyan ka, wag kang sumali sa amin sa kampanya sa 2025, hindi naman nag-o-offer rin ang Vice President. Kung titingnan nyo, in the past 1.5 years, at during cabinet meetings, tahimik lang si Vice Presidente. Kung hindi tanungin, hindi siya magsasagot. Kung hindi bigyan ng task, hindi niya tatanggapin. Kaya sabi ko, bakit nagkaganon? Samantalang maganda naman yung samahan nung nagsimula sa kampanya. Dito nga natin makikita kung paano nga banatan ng mga matitinong mga politiko at mga attorney itong si Tambaloslos na ito at si Kuting ng Norte na ihanda silang itaya ang kanilang dignidad at pagkatao para lamang
ibulgar ang katotohanan at hindi nga na sila natatakot sa kahit anong banta sa kanilang buhay. Kaya ipakita natin ang ating suporta sa mga matitino at talagang opisyales na ginagawa nila ang kanilang tungkulin, gaya lamang ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa, at ni Attorney Salvador Panelo na puro na lang pangbabatikos at pagbobelta ang ginagawa sa mga pulpolitiko na patuloy na paninira kay Vice President Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.